serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon! Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa ngalan ni Ven Blones, ito po si Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang sports, at balitang artista, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa makakalagang balita, nakatawid na sa Rafah Border Crossing ang dalawang Pilipinong doktor na miyembro ng Doctors Without Borders at kasalukuyang nasa El Arish malapit sa border at dadalhin sila sa Cairo. Sa isang panayam kay Department of Foreign Affairs o DFA Undersecretary Eduardo Jose de Vega sa Radyo Pilipinas, sinabi ng kalihim na bukod kina Dr. Darwin de la Cruz at Dr. Regidor Esguerra, mayroong 115 overseas Filipino workers o OFWs ang naghihintay malapit sa Rafah border at handa nang umalis sa oras na magbukas ito. Sinabi ni De Vega na unti-unting tatanggap na ang Egypt ng mga tao mula sa Gaza Strip at sisimulan ito sa mga sugatang Palestinians na kinakailangan ng atensyong medikal sa loob ng enclave. Ayon kay De Vega, lagpas 7,000 ang gustong tumawid at hindi sila pwedeng sabay-sabay, kaya nagkaroon ng special arrangement na unahin ang mga sugatang Palestino at mga international organizations. Sinabi din ni De Vega na inaasahan nila na sa mga susunod na araw ay makatatawid na ang mga OFW. Una nang sinabi ni De Vega na matindi ang sitwasyon sa Gaza Strip dahil sa kakulangan sa supply, lalong-lalo na sa pagkain at tubig. Samantala, wala pa ring balita tungkol sa dalawa pang nawawalang Pilipino sa Israel, subalit posibleng kasama sila sa lagpas 200 hostages dahil hanggang sa ngayon ay hindi pa sila natatagpuan sa Israel. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Samantala, issue sa West Philippine Sea kasama sa mapag-uusapan sa magiging pagkikita ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ni Japanese Prime Minister Fumio Kishida sa Malacanang. Ang detalye, ihahatid sa atin ni Alvin Baltazar. Kasama ang usapin sa West Philippine Sea sa agenda pag-uusapan ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ni Japanese Prime Minister Fumio Kishida na nakatakdang bumisita sa punong ekutibo sa Malacanang bukas bilang bahagi ng kanyang official visit. Si Prime Minister Kishida ay darating bukas sa bansa para sa naturang pagbisita na tatagal hanggang Sabado, Nobyembre 4. Bukod sa West Philippine Sea, inaasahang mapag-uusapan din ng dalawang lider ang iba pang isyong bumabalot sa major regional
global, international at United Nations issue na nakakaapekto sa rehiyon at sa buong mundo. Hindi rin mawawala ng matalakay sa pag-uusap ni na Pangulong Marcos at ni Prime Minister Kishida ang patungkol sa trade and investment at ang tungkol sa Japan's Official Development Assistance o ODA. Personal na sasalubungin naman ng Pangulo sa Malacanang ang leader ng Japan na bibigyan ng welcoming ceremonies sa palasyo kung saan gagawin ang kanilang bilateral meeting. Mula sa palasyo ng Malacanang, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa kaugnay na balita, Senate President Juan Miguel Zubiri umaasang ang Japan na ang magpapatuloy ng mga naunsyaming China-funded projects dito sa bansa. Ang kabuang ulat, ihahatid sa atin ni Nympha Asuncion. Pinahayag ni Senate President Juan Miguel Zubiri na kung maaari ay ang Japan na lang sana ang humawak ng major infrastructure projects ng Pilipinas na dapat ay popondohan ng China. Ginawa ni Zubiri ang pahayag na ito sa gitna ng inaasahang pagbisita ni Japanese Prime Minister Kishida Fumio sa Pilipinas. Kasama sa naturang pagbisita ang pagharap ni Kishida sa joint session ng Kongreso sa Sabado. Kabilang sa mga nais na marinig ng Senate President kung nasa magiging talumpati ni Kishida ay ang pagsusulong para sa Reciprocal Access Agreement o RAA sa Pilipinas para mapahintulutan ang mga tropa ng ating mga bansa na makapagsanay sa Japan at sa Pilipinas. Ito ay para na rin magkaroon ng ating mga bansa ng mas mainam na kooperasyon at interoperability. Gayon din ang posibleng pagdadagdag ng loan para i-take over na ng Japan ang mga naunsyaming proyekto ng Chinese government sa Pilipinas. Naniniwala si Zubiri na dapat nang hayaan na ang Japan na lang ang mga siwa sa mga proyektong ito. Ito si Nympha Asuncion para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, pagbaba ng deficit dahil sa mataas na kita at pinahusay na expenditure program, matibay na indikasyon ng matatag na debt level ng Pilipinas. Ang detalye ng balita, ihahatid sa atin ni Melanie Valdos Reyes. Naniniwala si Finance Secretary Benjamin Jokno na dahil sa bumababang deficit, bunsod ng mataas na revenue collection ay senyales ng pagiging matatag ng debt to GDP ratio ng Pilipinas. Ginawa ni Jokno ang pahayag kasunod ng naitala ng Bureau of Treasury na 2.9% improvement sa 983.47 billion pesos sa unang tatlong quarter ng 2023 mula sa 1.01 trillion pesos na naitala sa parehas na buwan ng 2022. Ang mas mababang government deficit ay dahil sa umaabot na 2.84 trillion pesos na revenue collection o 6.8% na pagtaas ng kita ng gobyerno. Ang kabuuang kita na nalikom ng national government ay nasa 76.1% ng full year program na 3.73 trillion pesos ng DBCC o Development Budget Coordination Committee. Ayon kay Jokno, nagpapakita lamang ito na on track ang bansa sa pagkamit ng medium-term fiscal framework target na 61.2 na debt to GDP ratio hanggang taong 2025. Samantala, kasabay nito nabawasan na ang outstanding debt ng Pilipinas sa 14.27 trillion pesos sa buwan ng September. Mas mababa ito ng 0.06% kumpara sa 14.45 trillion pesos noong buwan ng Agosto. Melanie Valdos Reyes para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, Pilipinas, isa sa nangungunang global remote work hubs ayon sa isang work and travel platform na Nomad. Balikan natin si Alvin Baltazar para sa balita.
Pang-pito ang Pilipinas bilang fastest growing remote work hubs para sa taong ito ng 2023. Ito ay batay na rin sa work and travel platform na Nomad na tumutok sa 5-year growth ng bansa, partikular mula noong 2018 hanggang 2022. Sa inilabas na datos ng Presidential Communications Office mula sa Nomad, plus 78% ang naitalang growth ng bansa. At sa taong ito ng 2023, nakapagtala ang Pilipinas ng plus 60% growth batay na rin sa 10 months of data nito. Lumalabas naman na nanguna sa listahan ng Nomad ang Tokyo, Japan bilang fastest remote work hub sa buong mundo, habang pumangalawa ang Danang sa Vietnam. Pamangatlo ang Seoul, South Korea, pangapat ang Kuala Lumpur, Malaysia, panglima ang Penang, Malaysia, habang nasa ika-6 na pwesto ang Montevideo, Uruguay, at nakuha na nga ng Pilipinas ang ikapitong ranking bilang fastest remote work hub sa buong daigdig. Hanggang sa ngayon ay pinupursige ng Marcos administration ang paghikayat pa ng mas maraming investment sa bansa sa gitna ng magandang kwalidad ng workforce nito na highly skilled at matatas sa pagsasalita ng wikang Ingles. Mula sa Palasyo ng Malacanang, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, inflation rate nitong Oktubre inasahang bababa ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. Nagbabalik si Melanie Valdos Reyes para sa kabuoang ulat. Inaasahang bababa ang inflation ng Oktubre hanggang sa 5.1% dahil sa pagbaba ng presyo ng bigas, karne at gulay at ng presyo ng produktong petrolyo. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang inflation forecast ay mula 5.1 hanggang 5.9%, mas mababa sa 6.1% noong buwan ng Setyembre. Samantala, dahil sa mataas na presyo ng kuryente, LPG, prutas at isda, kasabay ng aumento sa pamasahe sa jeep, ang isa sa pangunahing pinagmumulan ng pagtaas ng presyo sa buwan ng Oktubre. Inaasahan naman na ilalabas ng Philippine Statistics Authority o PSA ang datos ng October inflation sa Martes, November 7. Maalalang itinaas ng BSP noong nakaraang linggo ang overnight borrowing rate ng 25 basis point sa 6.5% sa isang off-cycle na hakbang upang pigilan ang inflation. Melanie Valdos Reyes para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, Vice President Sara Duterte nanawagan sa mga Pilipino na alalahanin at ipanalangin ang ating mga yumaong mahal sa buhay ngayong All Souls Day. Ang detalye ng balita, ihahatid sa atin ni Dayan Lear. Nanawagan si Vice President at Education Secretary Sara Duterte sa mga Pilipino na alalahanin at ipanalangin ang ating mga yumaong mahal sa buhay. Ito ang mensahe ng pangalawang Pangulo ngayong ginugunita ang Araw ng mga Kaluluwa. Ayon kay VP Sara, nakikiisa siya sa mga Kristiyano sa pagdiriwang ng All Souls Day. Aniya magandang pagkakataon ng araw na ito upang magsama-sama ang pamilyang Pilipino para alalahanin at ipanalangin ang ating mga yumaong mahal sa buhay. Nanawagan din si VP Sara sa mga Pilipino na mamuhay ng may pagmamahal, pagpapatawad at kapayapaan. Ito si Dayan Lear para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, pagbabantay ng Quezon City Police District o QCPD sa mga sementeryo mananatili hanggang sa weekend. Ang kabuang ulat, ihahatid sa atin ni Mary Ann Bastasa. Tiniyak ng Quezon City Police District na tatagal pa hanggang sa weekend ang kanilang pagbabantay sa mga sementeryo sa buong lungsod. Ayon kay QCPD Chief Police Brigadier General Red Maranan, mananatili ang full deployment ng QCPD hanggang ngayong All Souls Day, habang skeletal naman ay patutupad hanggang sa weekend. Ito ay upang masiguro na matututukan pa rin ang seguridad sa mga sementeryo sa lungsod kahit sa mga hahabol na bibisita rito. Dagdag pa nito,
mananatili rin nakaagapay ang mga Police Assistance Desk para sa mga dadalaw sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Una na rin nag-ikot sa mga sementeryo, terminal at mga parke si Maranan kahapon upang i-monitor ang mga ipinatutupad na security measures. Sa initial na mga assessment ng QCPD kagabi, nananatiling mapayapa at wala rin na itatalapang anumang untoward incident sa mga sementeryo at kolumbaryo sa buong lungsod. Ito si Maran Bastasa para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Balitang undas pa rin tayo, basurang nakolekta ng pamahalang lungsod ng Maynila ngayong undas, tone-tonelada na. Ang detalye ng balita, ihahatid sa atin ni Lawrence Tanhoco. Umalo na sa tone-toneladang basurang nakolekta ng Department of Public Service sa Manila North Cemetery at Manila South Cemetery. Bahay sa pinakahuling tala ng pamahalang lungsod ng Maynila, nasa 12 truck ng basura o katumbas ng 38 metric tons ng basura ang nakolekta, habang sa Manila South Cemetery naman ay may 8 truckloads o 18 metric tons ng basura para sa araw lamang ng November 1. Mula naman October 28 hanggang November 1, nakapangolekta ang pamahalang lungsod ng Maynila sa Manila North Cemetery ng 50 truckloads ng basura o katumbas ng 134 metric tons ng basura, habang sa Manila South Cemetery naman ay nakakolekta ng 36 na truck ng basura, katumbas ito ng 75 metric tons ng basura. Sa kabuuan, 88 truck ng basura o 229 metric tons ng basura ang nakolekta sa Manila North at South Cemetery simula October 28 hanggang kahapon November 1. Di hamak na mas mataas ito kumpara noong 2022 na nakapagtala lamang ng 62 truckloads o 148 metric tons garbage collected sa kabuuan. Wala pa rin dito sa lungsod ng Maynila, Lawrence Tanhoco, Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, intelligence operatives nagko-coordinate laban sa umano'y Chinese sleeper cells sa bansa. Ang kabuang ulat, ihahatid sa atin ni Leo Sarne. Tiniyak ni PNP Chief Police General Benjamin Acorde Jr. na nakikipag-usap ang intelligence operatives ng PNP sa kanilang mga counterparts sa iba't ibang law enforcement agencies para protektahan ang pambansang interes. Ang pahayag ay ginawa ng PNP Chief kaugnay ng babala ni dating Department of Interior and Local Government Secretary Rafael Alunan tungkol sa mga Chinese sleeper cell na nagtatago sa tabi ng mga government installations at public utilities. Sa Facebook post ni Alunan noong Oktubre 24, binanggit ng dating kalihim ang pagka-aresto ng NBI noong Oktubre 16 ng 6 na Chinese nationals at 2 Pilipinong security personnel sa isang raid sa kanilang safe house sa exclusive subdivision sa Pasig na malapit lang sa Camp Aguinaldo at Camp Crame. Nakuha sa mga ito mga matataas na kalibre ng baril na made in China at mga badge na may nakasulat na blasting team, recon team, assault team at iba pa. Ayon kay Alunan, ito ay indikasyon ng malevolent intentions ng China sa pamagitan ng pag-preposition ng mga clandestine forces na pakikilusin sa hinaharap. Mula sa PNP, ito si Leo Sarne para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. At iyan ang mga maiinit na balita para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ang mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa ating regional news. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa lawag sa Ilocos Norte. Anti-burning law mahigpit na ipinatutupad sa Vintar, Ilocos Norte. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Jude Pitpitan. Inpeteng ti Bureau of Fire Protection iti Vintar, Ilocos Norte, anay gat ti kampanya iti opisina da
Seknanti pa nakaimplementar iti anti-burning law. Iti nadakamat nga ini. Kinuna ni SFO3 Dennis Bacnat, OIC Fire Marshal, iti BFP Bintar, ano pa adalata naging sumumano a residente nga agpakutibeng kapo iti panagpuor dalata. Agtultuloy iti panang implementar ti BFP kadagiti campaign program stop no gutikuten nagiti umili asaan nga agpuor. Manay iti dato inadmitir ni Bacnat. Ano ada ti report kadakwa da seknanti panakuuram dagiti taltalon kadwa nagundaway kat nakapanawan dagiti agpupuor. In paganatgat ni Bacnat at apo ikat delikado iti sanikwa ken iti biag rason arumbang laang nga saan nga agpuor iti anyaman na banag malaksi iti tetoy ket dagiti sakit nga itonda iti asok kan iti dakkel a kontribusyon na daytoy iti global warming. May palagip nga iti kalman bahay iti panagsursur ti Radyo Pilipinas iti Bintar Cemetery ket adda dagiti traces iti naguraman ti basura iti nadakamat a sementeryo. Manipod iti syudad Dilawag daytoy ni Jude Pitpitan para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jude Pitpitan mula sa Lawag, Ilocos Norte. Dumako naman tayo sa Agoo sa lalawigan ng La Union. La Union na nanatiling payapa at ligtas matapos ang Barangay and Sangguniang Kabataan Elections 2023 at All Saints Day. Patuloy na pagsunod ng publiko sa mga alintuntunin ipinanawagan ng pulisya. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Glenda Sarak. Si Papanakal ti La Union Police Provincial Office Uno LUPPO gapo iti panagtalina ti linak ken kapya iti entero a La Union kabayatan ti dua adadakal nga aktibidad ti barangay ken Sangguniang Kabataan Election ken ti undas 2023. Sigon ken ni Police Colonel Lambert Suerte, Provincial Director ti LUPPO, awan dagiti dadakal nga insidente a napasamak iti aglawlaw ti probinsya aging gaidikalman apan nakaobserbar ti All Saints Day. Iti bat daytoy umapapila ti Provincial Director iti publiko nga ituloy dati ang tulnog karigiti paganurutan ng runa tamanamnama nga adulata dagiti apan karigiti sementeryo tatang nga aldaw. Nagpaligipay daytoy karigiti agturong karigiti nagduduma tourist spots ditoy La Union tapno ipangruna dati panaganad tapno maliklikan ti aksidente kan tapno saan da ama biktima karigiti agtatakaw. Mangnamnama ti pulisya nga agbalinlataan na talna ti aglawlaw ti La Union karigiti masungad nga aldaw. Manipod RP Agoo, Glenda Bakungan Sarak para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Glenda Sarak mula sa Agoo, La Union. Pumunta naman tayo sa Sogod sa lalawigan ng Southern Leyte. Presyo ng bulaklak sa mga sementeryo sa Southern Leyte tumaas. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Ria Mikate. Nisaka ang presyo sa mga buwak nga gibaligya sa mga sementeryo sa lungsod sa Nahawan ug St. Bernard. Sa pakiginabi sa Radyo Pilipinas kang Lolita Escobedo, usa sa mga namaligya og buwak sa Nahawan Cemetery niadtong Nobyembre 1, gibutiyag niini nga ni mahal ang presyo karong tuiga kung itandi sa nakalabay nga tuig tungod usab sa pagsaka sa presyo gikan sa mga supplier. Ana-ana sa 200 pesos ang kada bundle sa water thorium nga mapalitra og 150 pesos miaging tuig. Samtang ang chrysanthemum nga tag 200 pesos ang kada bundle kaniadto, ana-ana sa kapin 300 pesos. Samtang ipadayag ni John Midmilan, usa sa mga nanindaw buwak sa St. Bernard nga nagnihit ang supply sa mga buwak hinungdan nga nitaas ang presyo karon. Dugang usab ni Carl National usa gihapon sa nanindaw buwak sa mga lungsod nga mitaas ang presyo sa ilang gikomprahan na hinungdan nga gitasan usab nila ang presyo. Apan bisan pa man ini, ubay-ubay gihapon ang mga namalit aron ipahidungod sa mga nipanaw nga minahal sa kinabuhi. Sa pagkakaron, ang mga naka-arrange nga buwak mapalit sa presyong 100 pesos ngadto sa 1,000 pesos. Ang ayon masayran nga kasagaran sa supplier sa mga buwak sa manindahay gikan pa sa Cebu ug Davao. Gikan sa Radyo Pilipinas sugod kini si Ria Mikati alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Ria Mikate mula sa Sogod, Southern Leyte. Dumako naman tayo sa Zamboanga City. Matatalim at nakamamatay na mga gamit ipinagbabawal ng Sibugay PNP sa loob ng mga sementeryo sa Zamboanga, Sibugay. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Lesty Cubol. Og tanong gidili sa Zamboanga Sibugay Police Provincial Office ang mahait na mga gamit o mga hinigiban sulod sa mga samang sa lalawigan sa Zamboanga Sibugay. Sumala kang Police Captain Lineth Nacionales, tigpamaba sa Zamboanga Sibugay Police Provincial Office, imbargohon sa mga pulis o ideposito sa Police Assistance Desk sa mga sementeryo ang ginadiling mga gamit o butang. Kinigilangkuban sa mahait nga mga hinigiban sama sa sundang o kutsilyo, labi nang wapa nalibkas ang eleksyon gun ban. Ginadili usab ang pagdalag alak, mga baligya, baraha o loudspeakers sulod sa mga samang. Mato ni Captain Nacionales, ang gitugutang pagadadoon sulod sa mga sementeryo mao ang payong, mga pagkaon og tubig mainom og kaugalingong plastik nga sudanan sa mga basura. Pahinumdum ni Captain Nacionales, kinahanglang sayran sa mga muduaw sa sementeryo ang first aid station o ang police assistance desk nga gipahimutang sa mga samang. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Zamboanga, kini Celeste Cubol para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang ulat ni Lesty Cubol mula dyan sa Zamboanga City. Dito na natatapos ang ating regional news. Narito naman ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Bea Gaza. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito ang balitang negosyo at kalakalan. Bababa ang inflation rate sa 5.1% at 5.7% mula 6.1% sa buwan ng Setyembre kahit na mayroong pagtaas ng presyo sa ilang mga bilihin tulad ng pagkain, gasul, pangluto, pamasahe sa mga jeep at kuryente ayon sa pagtaya ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP nitong buwan ng Oktubre. Sa isang pahayag sinabi ng Bangko Sentral na makakaapekto sa inflation ng pagsipa ng mga presyo sa kuryente, LPG, prutas, isda at pamasahe si jeep parehas sa tradisyonal at modernong jeep na umakyat sa 13 pesos at 14 pesos nitong nakaraang buwan. Ngunit mababalanse naman ito ng pagbaba sa presyo ng bigas, karne at gulay maging sa presyo ng krudo. Magpapatuloy ang BSP sa pagmonitor ng mga nakakaapekto sa pagtataya sa inflation at ekonomiya, kabahagi ng prioridad sa pagkuha ng datos bilang basehan ng paglikha ng polisiya pagdating sa pera. Sa pagtatapos ng ikatlong quarter ngayong taon, naglalaro ang inflation sa 6.6%, mas mataas sa 2% hanggang 4% target range ng Bangko Sentral hanggang 2024. Ang buwan ng Setyembre ang ikalawang buwan kung saan tumaas ang presyo ng mga bilihin matapos ang 6 na sunod-sunod na buwang pagbaba dahil ito sa tumataas sa presyuhan ng krudo sa pandaigdigang merkado. Umaasa naman si BSP Governor Eli Remolona na mananatiling mataas ang inflation rate hanggang sa unang half ng 2024, ngunit bababa rin naman sa ikatlong quarter ng susunod na taon. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sumipa ang presyo ng liquefied petroleum gas o LPG sa ika-4 na sunod-sunod na buwan ngayong Nobyembre. Sa magkahiwalay na abiso, sinabi ng Regasco na aakyat ang presyo ng LPG sa 50 centimos kada kilo, habang tumaas naman ang Petron at Suling branded LPG sa 45 centimos kada kilo simula nitong Miyerkules. Ayon sa Petron, ipinapakita lamang nito ang international contract price ng LPG
huli sa buwan ng Nobyembre. Ang pagbabago sa presyong ito ay nagpapakita ng pagtaas na 4 na piso 95 sentimos hanggang 5 piso 50 sentimos para sa regular na 11 kilo ng tangke ng LPG. Nakatakda pa lamang i-anunsyo ng ibang mga kumpanya ang kanilang LPG price adjustments ngayong buwan. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Hinimok ni Senador Sherwin Gatchalian ng Bureau of the Internal Revenue o BIR na ipresenta na nito ang roadmap para sa Digital Team Collection System sa ilalim ng panukalang Ease of Paying Taxes Act na naghihintay na ng paglagda ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kumpiyansa si Senador Gatchalian na isusulong ng bagong batas na ito ang foreign direct investments at paghuhusayin ang pakikipagkompetensya ng bansa bilang investment destination. Anya, digitalisasyon ang pinakamahalagang aspekto ng panukalang ito at nasa mandato ng BIR na lumikha ng digitalization roadmap na isusumite sa Kongreso at kailangang regular na ma-update. Kamakailan inaprubahan ng Bicameral Committee ang panukalang Senate Bill No. 2224 at kasalukuyan ng nag-aantay ng pirma ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Layunin nitong simplehan ang paghain ng buwis para sa micro, small at medium enterprises at gagawin na nitong online ang halos karamihan sa proseso na may kinalaman sa pagbubuwis. Minamandato rin ng bagong batas ang paglipat na sa invoice system upang mapabilis ang value-added tax refunds at makalikha na ng special BIR division para sa small at medium taxpayers. Ani Gatchalian, sa pamamagitan nito inaasahan nilang mas makakahikayat ng maraming mamumuhunan sa Pilipinas dahil sa mas pinadaling pamamaraan ng pagbabayad ng buwis. Positibo si Gatchalian na matitiyak ng paglikha ng BIR Digitalization Program ang patuloy na implementasyon ng batas sa mga susunod na taon. Punto ni Gatchalian, isang hindi mabuting gawain ang pagpapalit ng plano, roadmap o proyekto kada bagong administrasyon na siyang humahadlang sa proseso ng implementasyon. Kung kaya naman ipinaliwanag nitong sasailalim ang panukalang BIR Digitalization Roadmap sa regular na pagsusuri ng Kongreso upang siguraduhin ang pagpapatuloy ng implementasyon. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At iyan ang ating balitang negosyo at kalakalan. Ito si Bea Gaza para sa Radyo Pilipinas World Service. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Bea, para sa ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Narito naman ang ating segmentong Balitang Sports na ihahatid naman sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na po ang Sports Balita. Nakausad sa ikalawang round ng W60 Nantes Singles Tournament si Filipino tennis star Alex Ayala na kasalukuyang ginaganap sa France. Pinatumba ni Ayala ang hometown favorite na si Amandine Hesse sa loob lamang ng 2 sets, 6-3 at 6-2. Isa itong mabuting panimula para sa 18 anyos na si Ayala pagkatapos ng ilang ulit na maagang pag-alis sa mga torneo. Galing din si Ayala sa isang bronze medal finish sa Women's Singles Tennis Tournament sa 19th Asian Games sa Hangzhou, China. Susunod na mga kalaban ni Ayala ay si Zeynep Zonmez ng Turkey. Tinalo ni Zonmez si Chloe Noel na taga France din, 6-3, 4-6 at 6-2. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Tuluyan nang nawalan ng pag-asa ang Team Pilipinas sa kanilang pangarap na makapasok ng Summer Olympics kahit na lumabas na nanalo pa sila laban sa Iran na ginanap sa Perth Rectangular Stadium sa Australia. Tinapos ng Philippine Women's National Team ang second round ng 2024 AFC Women's Olympic Qualifying Tournament nang may 1-0 panalo laban sa Iran, kung saan ang team captain na si Tanay Anes ang nagbigay ng kaisa-isang goal. Nagkaroon ng pagkakataon ang Pilipinas na makapasok ng third round ng qualifiers, subalit ito'y panandalian lamang. Kailangan magtabla ang laban ng China at South Korea, manalo ang Japan o draw kontra sa Vietnam, at manalo ang India o draw sa Uzbekistan para maging best second place team sana ang Pilipinas. Tinalo ng Japan ang Vietnam 2-0 para mamayagpag sa Group C at nagtabla ang laban sa pagitan ng South Korea at China 1-1, subalit tinambakan ng Uzbekistan ang India 3-0. Kapwa ang Uzbekistan at ang Philippines ay nagtapos na may 6 na puntos, subalit may superior goal difference na +2 ang Uzbekistan kumpara sa -4 ng Pilipinas. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pakay ng PLDT Home Fiber na makuha ang kanilang ikatlong sunod-sunod na panalo laban sa NX LED sa pagpapatuloy ng 2023 Premier Volleyball League o PVL Second All-Filipino Conference na gaganapin sa Santa Rosa Sports Complex sa Laguna. Lalabanan ng high-speed hitters ang Chameleons sa hapon, kasunod ang upakan ng Choco Mucho Flying Titans at Galleries Tower High Risers. Sa huling laro sa gabi ay makikita ang F2 Logistics Cargo Movers at Petrogas Angels. Solo ng Creamline ang liderato, bit-bit ang 4-0 record, kasunod ng Petrogas, Cherry Tigo, Akari, F2 Logistics, PLDT, Choco Mucho, Signal HD, NX LED, Galleries Tower, Girlfloor at Farm Fresh. Matapos sumuko sa HD Spikers 16-25, 25-20, 21-25 at 20-25 ay pinatumban ng high-speed hitters ang Chargers 25-16, 20-25, 25-21 at 25-20, pati na rin ng Foxies 25-17, 25-17 at 25-20. Tangka naman ng Chameleons na makabangon mula sa 23-25, 21-25 at 22-25 talo sa Gas Angels. Samantala, target ng F2 Logistics at Choco Mucho ang kani-kanilang ikatlong panalo sa pagsagupa sa Petrogas at Galleries Tower ayon sa pagkakasunod. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat Leo para sa ating segmentong Balitang Sports. Samantala, narito na ang mga latest chika sa ating segmentong Balitang Artista kasama ang nag-iisang si Mama JT. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon.
Hello! Magandang araw sa ating mga chismoso at chismosa na nag-aabang ng ating balitang artista. Nandito na si Mama JT para magatid ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. O ito na ang ratsyada ng mga chika. Inulan na ng pagbati si Rita Gaviola na kilala rin bilang Badyaw Girl matapos ma-engage sa kanyang partner na si Jeric Ong. Nag-post ng larawan ang dating reality TV star at online personality sa ginawang proposal ng kanyang nobyo. Sa larawan, makikitang nakaluhod sa harap ni Rita ang kanyang partner at may hawak na singsing na tila ikinagulat niya. Ayon sa caption ni Rita sa social media post, "This is it." And sa comment section, inilagay ni Rita na June 3, 2025 na may bride emoji. And pinasalamatan ni Rita ang mga bumati sa kanyang engagement. And noong August 2022, nang ibalita ni Rita na isa na siyang mother. And nitong nakarang Mayo lang ay nagtapos naman siya sa senior high school. And samantala pag-usapan pa rin natin si Rita dahil nag-trending ang PBB housemate na naging emotional at nanginginig ang luha matapos siyang sabihan ng basher na bumalik na lamang sa pamamalimos na mag-live selling siya sa isang social media platform. Sa kabila ng panlalait, nanindigan si Rita na proud siya sa kanyang pagiging badyaw at hindi niya ikinakahiya na maranasan ang mamalimos. And doon sa video ay sinabi nito na kahit bumalik siya sa pamamalimos, proud pa rin ito dahil dumaan siya sa ganoong proseso. And dagdag pa niya sa mismong video, kahit lait-laitin pa ng mga netizen, ang pagiging badyaw ni Rita ay proud pa rin niya ito. And sinabihan niya ang basher na huwag maging mapanghusga at umalis na lang sa kanyang page kung saan siya nagla-live selling. And to the rescue, ang karamihan sa ating mga kachismis na nagpaabot ng simpatya sa kanya at nagbigay ng magagandang mga pananalita kay Rita. And unang nasilayan ng netizen at marami ang humanga sa natural na ganda ni Rita nang makuhanan siya ng larawan habang namamalimos sa kalsada sa Pahiyas Festival sa Lucban, Quezon noong 2016 na kinalaunan ay naging isa sa mga housemates sa Pinoy Big Brother Lucky 7. And ito pa mga kachismis, na puno na ang actress TV host na si Casey Concepcion sa hindi mamatay-matay na chismis na nagdadalang tao raw siya. And sa kanyang Instagram account, nagpa-Q&A session sa mga netizen ang anak ni na Sharon Cuneta at Gabby Concepcion sa pamamagitan ng Ask Me Anything segment. And ilan sa mga questions na ibinato sa kanya ng ating mga kachismis ay sinagot niya sa pamamagitan ng video. Isa sa mga tanong kay Casey ay tungkol sa umano'y pabago-bago niyang itsura. Sagot sa kanya ni Casey, walang binago sa mukha niya at naka-makeup lang daw siya ng sandaling yon. And sinagot din niya ang tanong ng isa pang netizen, "Are you really pregnant?" Say ni Casey, lumang balita na raw ito at never pa raw siyang nabuntis. Sabi ni Casey dun sa mismong video, "Guys, old news na yan. No, I'm not. I've never been and I hope one day I will be and I will let you know." And tigilan nyo na yan paulit-ulit sa totoo lang. And ilang beses na kasi nga na-chismis itong si Casey at paulit-ulit din niya itong itinatanggi. And taon 2019 nang mabalitang buntis ang aktres na mariin din naman niyang itinanggi. Sabi pa niya "You guys have to stop with these pregnant rumors already." And that rumor has been going on around since my college years for no reason. And I have never been pregnant in my life. In fact, how I wish I could be. And sa kasalukuyan na mga kachismis ay masaya na si Casey sa kanyang Filipino-Swiss businessman boyfriend na si Michael Woodrich. And OMG, wala na tayong oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat Mama JT para sa ating segmentong Balitang Artista. At yan po ang kabuuan ng ating programa para sa araw na ito. Samantala, magpapasalamat muna tayo sa ating mga nakasama sa ating transmitter site sa Tinang, sa studio,
Kasama natin sina Milo Janela, Susan Aison at Anthony Pimentel. Salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya, pati na rin ang naghatid sa atin ng segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na si Bea Gaza at ng segmentong Balitang Sports na si Leo Magpayo. Pinasasalamatan natin muli ang naghatid sa atin ng segmentong Balitang Artista na si Mama JT at syempre maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan, huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account o page ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahahalagang balita. Sa ngalan ni Ven Blones, ito po si Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas ngayon! Ang tanging may pamamaan ako'y edukasyong Pilipino. Tinuturong galing at talino para maabot ang pangarap mo. Ang tanging handog ko sa'yo'y edukasyong Pilipino. Diskarteng mula sa puso, mamamangha ang mundo. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Kabataang Pilipino, Muslim o Kristiyano, lahat ng paniniwala, lahat ng katutubo, may kapansanan, iba man kasarian. Ang ating pag-aaral ay ating karapatan. Ang ating pag-aaral, pang-ahon sa kahirapan. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Ang tanging alay ko sa'yo'y edukasyong Pilipino. Matapat ng pamamaraan, maunlad na kinabukasan.